Hi mga kabakyard, welcome back again to my YouTube channel. So ang topic natin for today, ano-ano nga ba ang iyong dapat ihanda sa pagbibreed ng African lovebirds? So disclaimer lang mga kabakyard, ang lahat na aking ibabahagi ay based lamang sa aking experience at pananaliksik tungkol sa mga alaga ko dito sa bahay. Ang pagpaparami ng African lovebirds ay isang dahilan kaya tayo nag-aalaga. So sa topic natin ngayon mga kabakyard, dapat nating malaman ng mga kailangan bago mag-alaga ng African lovebirds. So una, cage setup. Pangalawa, environment condition. Pangatlo, nest box. Pangapat, food diet. Panglima, privacy. Pang-anim, monitoring. So unahin natin ang cage setup. May dalawang uri ng cage setup. Yun yung tinatawag na individual cage setup at colony cage setup. So, unahin natin ang individual cage setup. Ang individual cage setup ay mayroon itong control sa mga ibon na ipinagpares natin. At maiwasan din natin ang agresyon sa bawat ibon. Dahil nga, sa cage setup, tayo po ang namimili sa mga pairing na ilalagay natin doon. Katulad sa nag-project tayo ng mutation ng ibon. So, mas mainam na ang gamitin nating cage setup is yung double cage o yung individual cage. So, ang size po ng double cage na ginagamit ko dito sa aking area is 17 by 30 by 18 inches. So, yan po yung ginagamit kong cage dito. So, ang pangalawa is yung tinatawag na colony setup. So, ang colony setup ay nagbibigay ng freedom sa mga ibon kung sino ang gawin nilang partner, kung ano ang gawin nila sa loob ng colony. So, pwede silang lumipad ng naayon sa gusto nila. Ngunit may panganib sa ganitong klase ng breeding dahil nga pagdating na ng breeding season ng mga hen, so masyado na po yung aggressive. Pag once aggressive na po ang hen, so ang tendency po dyan mga kabakyard, papasok ang hen sa ibang nest box na mayroong mga painakay at saka patayin niya ang inakay na hindi sa kanya. Or papasok siya sa ibang nest box na mayroong mga itlog na hindi sa kanya, so ang tendency doon is basagi niya. So yan po yung disadvantages pagdating ng colony setup. Pero pag once gusto mo nang makalest ng time, makalest sa pagbibigay ng patuka nila, so, mas mabuti na ang gamitin mo is yung colony. Kasi isang patukaan lang po ang lagyan mo ng mga seeds nila o yung mga pagkain at isang patubigan lang na paglagyan mo. So, unlike sa cage setup na marami po sila, so bawat cage na ibon mo na ipinaproject mo sa loob is nakakonsume ka talaga ng oras dahil nga marami sila and then marami din ang mga pakainan na lagyan mo ng pagkain. So, pumunta naman tayo sa standard nest box ng African lovebird. So, ang gamit kong nest box sa kanila is 8 by 8 by 10 inches. So, ito po yung gamit ko sa aking mga African lovebird. So, dumapo naman tayo sa diet ng African lovebird. So, pwede tayong magbigay ng prutas tulad ng apple, ngunit ihiwalay lang natin ang buto dahil nakapagbigay po ito ng toxic sa ating mga ibon. Pwede din tayo magbigay ng vegetables katulad ng malunggay, pechay, at saka yung kalabasa na dinurog. So, pwede tayo magbigay niyan sa kanila. At yung seeds nila na nakasanayan ng ating mga alagang ibon katulad ng canary seeds, sunflower, oat growth. So, yan po ang ibigay natin sa kanila. Ngunit pag nasa breeding season po ang ating mga ibon, dapat tama-tama lang po yung pagbigay natin ng seeds sa kanila para maiwasan natin ang pagtaba nila at para maiwasan din natin ang pagkakaroon ng sapula ng ating mga alagang ibon. At kailangan din natin ng calcium, lalo na sa mga female lovebirds. Pwede tayong magbigay ng cattle bone or mineral block. Malaki ang papel ng calcium sa ating mga alagang ibon dahil isa itong dahilan para tumigas ang kanilang itlog pag once mayroon na silang napoproduce sa atin. At saka dagdag vitamins din ito sa ating mga ibon na isinasalang for breeding. Pumunta naman tayo sa paggamit ng vitamins sa ating mga alagang ibon.
So, ang paggamit ng vitamins po sa ating mga alagang ibon is optional lamang ito. Ngunit, mas maganda na magbigay pa rin tayo para matugunan ang mga minerals na kailangan ng katawan ng ating mga alagang ibon. So, ang ginagamit ko pong vitamins sa aking mga alagang ibon is nagbibigay po ako sa kanila ng essential vitamins. So, ang vitamins na yan is yan po yung inihalo sa tubig para mainom ng ating alagang ibon. So, ang pagbibigay ko po ng essential vitamins sa kanila is 2 times a week po ako nagbibigay. And then, pagkatapos po niyan, is plain water na po ang pagbigay ko sa kanila. Pagdating naman sa privacy and security ng ating mga alagang ibon, dapat bawasan natin ang ingay, abala na pwedeng magbigay ng stress sa kanila para mag-success ang breeding at madali tayo makapagparami sa ating mga alagang ibon. Iwasan din natin ang paghawak sa mga breeders, lalong-lalo na pag breeding season na nila, dahil may posibilidad po na hindi na balikan ng female ang kanyang itlog o di kaya basagin niya ang kanyang itlog, or kapag may inakay na po siya is patayin niya ang kanyang inakay dahil nga na-stress po siya sa palagi mong paghawak sa kanya o di kaya sa pagsilip mo ng nest box palagi. So, pag once gusto nating silipin ang nest box ng ating alagang African lovebird, so, wag naman oras-oras, wag minuto-minuto. Pwede naman natin yung silipin. So, kahit sa 1 week, makasilip lang tayo ng 2 beses. Kasi need din natin magsilip sa nest box nila para makita natin kung ano na ang kalagayan ng inakay, sinusubuan ba ng maayos ng hen, or maganda ba ang kanilang pag-aalaga dito. Pagdating naman sa nesting material ng African lovebird, so ang behavior po nila, sila po ang naghakot ng nesting material papunta sa kanilang nest box. So pwede tayong magbigay ng tangkay ng malunggay o di kaya sanga ng malunggay katulad sa nakikita nyo ngayon. So sanga po ng malunggay ang ibinibigay ko sa kanila para himay-himayin nila at gawing nesting material sa loob ng kanilang nest box. At saka pwede din tayong magbigay ng mga damo o di kaya yung papel sa kanila para malagay nila sa loob ng nest box. Ngunit ako, ang ibinibigay ko sa aking mga alagang African lovebird dito sa aking area is yung sanga ng malunggay at saka tangkay ng malunggay. So ito po ang ibinibigay ko sa kanila na pwede nila magamit for nesting material sa kanilang breeding season. So, dito na magtatapos ang video ko mga kabakyard. Kung nakita mo ang video na to, huwag mong kalimutang pindutin ang subscribe button para palagi kang updated sa mga ilabas kong videos patungkol sa ideas, tips sa aking mga alaga na inalagaan dito sa bahay. So, God bless po sa ating lahat mga kabakyard. Mag-ingat po tayo palagi. Happy bird keeping po sa ating lahat.